pagbati ko, talagang nakakataba pa ng puso. Tayo mga kabataan, talagang nakakatanso. Salamat sa Panginoon sa bawat buhay, sa mga kabataan na narito ngayon. Purihin ang Panginoon. Ayan. Praise God. So yun po, pinangunahan na po ni Pastor Barboy ang pagbabago. Kumbaga dyan po kasi nakatuon yung aking tema ngayon. So praise God, isang tugmang-tugma sa awitin natin na gustong mabago at related po ngayon yan ng ating pag-uusapan. Bago ko simulan ang ating salita ng Panginoon, nais ko nang ipanood sa inyo ang isang clip. Jamil ka, please. Related question we all ask at some point, and I want to explain it in a way that might make sense with a visual. Why did Jesus have to die? You know, that's a question we all ask at some point, and I want to explain it in a way that might make sense with a visual. You see, Jesus came to take the punishment of our sin, the sin that you have done or would ever do. That's what he came to do. And see, you here look pretty good. I mean, come on, you look nice and clean, just the way you were meant to be. Oh, I could drink you up. But we've all done stuff that we shouldn't do. We've all sinned in different ways. And the problem is when we sin and we bring sin into our lives, it changes us. It changes who we are, and suddenly there's elements in us that weren't meant to be there. Maybe it's bad attitudes, or you yelled at your parents, or you lied to a friend, or you cheated on a test, or you hurt someone, or you hurt yourself. Whatever it might be, it's not the way you were meant to be. And God saw this, and he didn't want it to be this way. He said, this was not how I intended you to be. So God had a perfect rescue plan. And that rescue plan was Jesus. Now Jesus was perfect. He came and he lived a perfect life. He was without sin. So the question was, what would happen if Jesus took the sin of the whole world, all of the sin, and put it in himself? And so he went to the cross and he took our sin. And Jesus took all that sin and put it in himself. But that's the thing, is Jesus took our sin to the grave, but then he left it there. He left that sin in the grave, and he came back with new life for all of us. And he was still perfect and pure and blameless and everything that we needed. And so you, with all of our sin and with all that's inside of us, you have the ability to say yes to Jesus, because we don't need sin anymore. Sin has been defeated by the power of the cross and what Jesus did and the power of his resurrection. And so when you say yes to Jesus and you ask him to fill you with his power, it changes everything. Jesus brings freedom. You couldn't have taken this out on your own. You could not remove the sin from yourself. Only Jesus could do that, because he died and rose again to defeat the power of sin and bring us true freedom. And that's why Jesus had to die. So doon pa lang po ay maliwanag na inako lahat ni Lord ang ating lahat ng kasalanan, lahat ng ating pag-uulang, ay si Lord ang naglinis. Pure ng pure, di ba? Hindi tayo nung pumasok si Jesus sa buhay natin, change everything. And yan po papasok ang ating passage for today. Romans 12. Ano po sabi sa Romans 12? Kasi nga, the whole world, yung napanood natin is lahat ay nagkasala. Ano sabi ni Paul? Ano po ang sabi ni Apostol Paul sa Romans 12? Di ba? Don't be like the people of this world, but let God
take note, but let God change the way you think. Then you will know how to do everything that is good and pleasing to Him. Now, if you let God, ganito po yan, if you let God change your life, then this is the perfect timing na talaga na baguhin na natin ang ating buhay. Change. Kanina pa nababanggit, change. Puro yung kinakanta natin, puro pagbabago. And sa buhay natin, Kristiyano, ay dapat po tayo magpabago. Now, next please. It's time for change. Handa po ba tayong magpabago? Yun? Handa ba tayong mabago? Baguhin pa ni Jesus, baguhin pa tayo sa ating mga kalalagayan ngayon. So, it's time for change. Ano ba yung change na yan? Panahon na para mabago tayo. Panahon na para baguhin tayo ni Jesus. Kasi sa ganong sarili lang po natin, sa ating sarili lang, ay hindi po natin kaya baguhin ang ating sarili. Unless na si Jesus ang hindi pumasok sa atin, hindi talaga tayo mababago. Sa sarili lang natin, hindi po natin kaya. Never nating makakaya na wala si Jesus na magbabago sa buhay natin. Kaya po, may tanong ako. Sino po dito ang transfer sa school? Bagong transfer? Saan? Diba? Yan. Sino dito ang lumipat ng bahay? Or bagong lipat ng bahay? May mga nag-i-email. Diba? Sino po dito yung from grade school, papunta ng senior high at college? Ganyan, di ba? Anong nangyari dyan? Puro pagbabago, di ba? Puro, change. Lahat ng natin, lahat na bago. Ngayon, sino po dito yung nagtatago pag nasalubong yung crush? May umami na. Oh, di ba? Kasi nga, may nabago kasi nasalubong lang niya eh. Ibig sabihin nun, nagmamature na tayo. Kasi, nagkakaroon na tayo ng conscious na tayo. Di ba? Nababago kasi biglang liko eh. Kasi nasa salubong ko na yung crush pa yun na. May natatawa talaga. May tinatamaan. Relate kayo, di ba? Oh. Pero sa amin po, been there po, dandan. Tapos na po kami dyan. Pero, napagdaanan na kasi namin yan eh. Pero, dyan po talaga, patungo, it's time for change. Hindi lang, ako nung naarap ko ito, ano sa akin, marami pa akong gustong baguhin sa sarili ko. Ako ang unang tinatamaan, time for change. Yun. Siguro po, marami pa dito. Ano ang yung napansin, di ba? Puro change, di ba sabi ko? Lahat ay may changes, may pagbabago. Changes in environment, changes in terms of yung condition natin, o maaaring humantong ito sa ating pagbabago ng ating perspective o yung pananaw natin, yung change yung ating the way, yung ating attitude, at yung lifestyle natin. Yun yung importante. Ano ba yung lifestyle na yan? Marami po yan. Papasok-aanin pa natin yan. Mas deeper pa natin, dati kasi, hindi tayo concerned. Hindi tayo marunong mag-supply. Di ba? Hindi tayo marunong mag-supply. Hindi tayo marunong magsipinyo. Natatawa kayo. Pero yan ang reality. Diba? Dati, hindi ka marunong magpabango. Ngayon, nagpapabango ka na. Diba? Ngayon, diba sabi ko kanina, hindi kayo nagsisipinyo. May natatakot kang maamoy ang baho ng hininga mo. Sasabihin sa'yo na kagasi mo. Diba? Lahat nagbabago. Kasi ngayon, nababago na yung way ng ating pananaw. Kasi nagbibida na ka na. Parang nagdadalaga ka na. Sa ating mga youth, ganyan po yan. Paano ko na yan? Nalaman, napagdaanan ko na po yan. Tapos na po ako sa ganyang level. So, marunong na tayong maligo. Kumbaga, dati hindi na marunong maligo. Pero ngayon, matutigil din talaga kayo. Dati, yan, kaya naliligo na tayo kasi nagbago na tayo. Di ba? Yan, yung mga pagbabago,
Tatapikin ka na lang ng kaklase mo. Ang bago. Tonto si Ayaw. Oo, di ba? Dati, ganyan tayo eh. Ganyan talaga tayo. Pero nung nagiging conscious ka, lumalayo ka na ng konti. Para hindi nila maamoy, di ba? So, sabi ko nga sa inyo, lahat ay may pagbabago. Ba? Naranasan na po namin lahat yan. Mga youth. So yun po. Ngayon, next please. Ganito naman yan. Change is not always bad. Naranasan niyo ba yan? Amen. May pagbabago. Hindi tayo natuwa eh. May time na hindi tayo natuwa. It's not always bad. Sabi nga, ganito kasi. Nakaranas tayo ng mga pangyayari o pagbabagong hindi tayo natuwa. Di ba? Ganyan yan eh. Kala lang natin yun. But it's a brain change. Take note ha. Brain change lang po yun. Kung ano man yung pagbabago na sinasabi ko kanina, yung mga nabanggit ko, nandito lang yun sa ating intellectual mind, ating isipan. Kumbaga, ano eh, brain change, you know, yung nababa, parang yung culture mo, yung dati mong comfort zone ay nabago, napalitan ng hindi ka komportable. Ganun po yun, yung change na nangyari. But, as part of growing, as part of growing, and as part of growing, habang lumalaga tayo, and we as children of God, experience regular changes in our lives. Regular yan, youth. Regular po yung pagbabago na ating nararanasan. Nakala nyo lang yan. Di ba habang nag-aaral tayo, di ba nagbabago? Mula sa baba, mataas, ano yan. Lahat yan. Kaya kala nyo, habang umiidad kayo, katulad ko ngayon, dahil mas maraming responsibilidad, mas maraming iniisip. Di ba po? Yan yung change na sinasabi ko. Minsan, nasasabi lang natin na hindi siya nakakatuwa o hindi siya tipong gusto natin. Kasi hindi natin gusto yung pagbabago na yun. Kaya sabi mo, it's not always fun. Di ba ba? So, next please. At ano ba yung ano yan? Sabi ko, adjust. Ito yung mga learnings natin ha. We need to adjust to big life changes. Tulad ngayon na Ate Rose nyo. Ano ba yung na kanyang nararanasan? Diba? From youth to young pro. Ngayon, may balakid, may mga dapat siyang balansihin sa buhay. Dapat siyang gawin. Tulad natin mga youth, ano ba yung inuuna natin minsan? Cellphone or assignment? Sigurado kayo ha? Wala po eh. Yan po yan. Good? Yan po yan. Diba? Oh, sa amin mga may trabaho, yung mga nawalan ng trabaho, di ba? May nawalan ng mahal sa buhay, hindi yung mga nakakalungkot. It's life changes. Big life changes. Pag nawalan tayo ng mga mahal lang sa buhay, ano nangyayari sa atin? Nalulungkot tayo. Pero sabi nga, that changes. It's requirement po sa atin. Buhay. Buhay, mananampalataya at buhay Kristiyano. So, kung makikita po natin, we need to adjust always on changes happening in our lives. Some people, like us, di ba? Do not like changes, sabi nga kanina. Kasi nga po, ayaw natin umalis. Ganito na, ayaw natin umalis sa ating kinalalagyan. Ganito na ako, nasanay na ako sa ganito eh. Ayoko na yan, ayoko pong lumipat ng bahay. Dito na lang tayo. Ayoko pong pumunta doon sa Bulacan. Ayoko pumunta sa Maynila kasi maraming manloloko doon. Joke lang. Hindi naman. Di ba? Changes lahat eh. Changes lahat ang nangyayari niyan. Ito, para lang konti na maunawaan natin yung mga changes na realidad na nangyayari sa buhay natin, kailangan pasukin ko muna yung level ng kanyang yung mga kalalagayan bilang estudyante, bilang ako, manggagawa. Kaya ito nga po, ang take note but being a true Christian requires changes.
on this day po kasi, yung idea po kasi ng necessary change is not popular. Ano yung necessary change na yan? Next please. Ano ba yung necessary change na kailangan natin? Yung necessary change na yan, kasi nga po sa atin, maraming gusto i-claim. Gusto natin i-claim na tayo ay buhay Kristiyano na eh. Sa ating mga youth, lalo sa mga nakaka-attend na, yung buhay Kristiyano, i-claim na natin buhay Kristiyano tayo, pero in actual, hindi naman po nabubuhay Kristiyano. Ganun po ba tayo? So, huwag tayo magigilty. Mamaya, maliliwanagan po tayo. Kaya ko lang inaano yan, pinapamulat sa atin kasi nga, they are not, yung sinasabi ko kanina, yung popular, ano ba yung popular na yan? Yan yung mundong ating ginagalawa. Hindi sila aware doon sa necessary change na kailangan ng buhay Kristiyano. Yung nasa mundong ito, yung ating ginagalawan ng mundong ito, yan yung popular. Yan yung updated, kumbaga. Yan yung ating ginagalawan, kinikilusan. Yan yung ating pinupuntahan. Maski sa loob ng bahay, ay nandun po yung popular. Kumbaga, makamundong, sobrang makamundong yung lugar na ating kinalalagyan, even sa loob ng tahanan. Ano ba yan? Masakit, di ba? Ganyan po ang nangyayari. Reality po yan. Totoong nangyari yan. Yung, sabi ko kasi, hindi siya popular, lalo sa mga unbeliever. Sorry po, pero yun yung kailangan natin malaman. We need to change our mind. So, mapupunta natin yan. Pag sinabi ko kasing necessary change, ito, it's good, di ba? Pag sinabing necessary change, ito yung kailangan. And it's required. Bilang anak ng Diyos, bilang mga youth, the new generation, we need to change. It is required to be done. Kailangan nating gawin, kailangan nating tutin, kailangan nating sundin yung necessary change na yan. It's an obligation in the sight of the Lord. Yung change na yan ay kala nyo hindi obligation. Kala nyo hindi lang obligation sa Panginoon. Kala nyo sa magulang yung obligation nyo pagsunod sa ating mga magulang. Kala yun lang yun. It is the most important, the requirement ng changes. It's in the sight of the Lord. Yung patungo sa Panginoon na dapat natabago tayo. So yun po. Yan yung necessary change na kailangan. Which is hindi alam ng iba. Hindi popular nga eh. Hindi nila alam. Kasi nga hindi sila pumapasok sa simbahan. Tayo lang, maswerte tayo. Mga kabataan, welcome po sa mga bagong dito po tayo matututo. Sa totoo lang. Ng mga pagbabago. Kasi hindi nga lang po sapat na angkinin natin na, i-claim natin na Christian tayo. Kailangan may pagbabago. Dapat may katibayan po na ang iyong buhay talagang sumusunod ka kay Kristo. Kailangan mong mabago. At yun ay necessary change na ating kailangan. Then, ito ang maganda. Next slide please. May paraan po si Jesus para tayo ay mabago. Ano yung mga yan? May kapamaraanan si Jesus. Kala nyo, walang kapamaraanan si Jesus sa mga pagbabago natin bilang anak ng Diyos, bilang kanyang mga tinubos, bilang kanyang minahal na anak ng Diyos. Tayo po ay minahal ni Lord. Akala nyo lang hindi. Siguro yung nararanasan natin na kalagayan sa bahay, kung naririnig natin puro negatives, away, ganito, ito po ang baunin nyo. Baunin nyo yung mga kapamaraanan na ating matututunan ngayong hapon dahil applicable po sa lahat ng pagkakataon. Gusto niyo po ba baguhin tayo ni Jesus? Gusto po ba natin? Gusto ba natin ng pagbabago ng buhay? Gusto po ba natin ng buhay na pagbabago para sa Panginoon? Magamit tayo ng Panginoon? Di ba po? Now, ito po yung ating tatandaan. Sa bawat pagbabago, kaakibat po dito ang pagkabago ng ating sarili. Ang ating buong human being. Hindi lang po isip buo. Kabuuan ng buhay natin ay kailangan ng
pagbabago. Masarap po magbabago basta sa Panginoon po tayo nakasentro. Now, puntahan po natin ang una kong puntos. Next, please. Yan. Binabago ni Jesus ang ating isipan. Naniniwala po ba tayo dyan? Jesus transform or change our mind. Kaya baguhin ni Jesus ang ating, ang linaw di ba kanina? Sa ano? Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos. Di ba? Di ba? Hayaan ninyong baguhin, di ba? Nandiyan, hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip. Di ba? Gustuhin man natin, minsan ganito kasi yung kalagayan natin eh. Gustuhin man natin mabago yung ating kaisipan, pero yung ating ginagalawan ay nandun eh. Reality. Now, ang baguhin natin ngayon, yung sinasabi ni Jesus, that change our mind. Change our, yung tipong ano eh, para sa Panginoon lang. Doon tayo mag-focus. Hindi sa mga bagay na negative. Reality check. Ano ba ang mundong ito? Ano ba ang nakikita natin ngayon sa loob ng tahanan? Sa loob ng school? Sa tahanan, ano? Pero pwedeng sumagot. Tatawag na lang ako. O si Liza. Ano ang nakikita mo sa tahanan? Sa school na lang. Sa ano? Sa school na lang. O sige, sa school na lang. Ayaw mo sa tahanan. Ano po? Palamuran na po yung mga kabayan. So, saklap-saklap, di ba? Di ba? So, yung iba, si Sam, ano ang nakikita mo sa school nyo ngayon? Ang ano po? Huwag yung teacher. Saka yung mga nag-drive po na suicide po yung mga nagkakaroon po ng gano'ng mga Sideline? Suicidal. Suicidal. Ang gusto ko, nakakatakot. So, yun po ha. So, yun. Dahil nga hindi nababago yung ating isip. So, Sam, ikaw ang nasa ng mga klase mo ha. Dahil matangkat ka, hilahin mo sila. Yan. Ganyan ha. So, dapat ano, kita nyo yung reality na natin nangyayari. May dalawa pa lang yung tinatanong ko. May suicidal na agad. Nag-a-attempt ng magpakamatay. Dahil yung mga kabataan natin ngayon, sabi ni Pastor Manuel kanina, ibang-iba na po. Ibang-iba yung approach natin ngayon. Iba yung kailangan natin ano eh. Diba? Ngayon, gusto ko kasi sa tahanan, wala sumasagot eh. Ito daw po, siya daw po. Bumubulos po siya sa akin. Yung sa tahanan, o ikaw. Ano yung dito sa tahanan nyo? Yung mga pamilya po na dahil-away po talaga po sa pera. Hindi na po. Ako dami sila pera, nag-away-away sa bahay. Si... si ano daw, si Brother Renzo. Una, for wala kasi mama dito sa sister. Tapos lagi silang kakasulit ng airban, nagkakaikulian. Yung change na nagbago is yung pumasok dito si Herman sa church na to. Tapos then, change her mind na everyday na nasa bahay na sila, hindi na nagtatalo. May naon na si Herman, may naon na rin si Herman. Yun yung Praise God ba? may naon na siya. Isang buhay na patotoo yan ha. Isang buhay na patotoo yung sinabi ni Brother Renzo. Purihin ng Panginoon. Dahil sa mga ganyan. So isa pa. May isa pa. May gusto ko kung ano eh. Gusto ko sa tahanan din. O sige, nagre-react si Ma'am. So, sige. Ayaw niyong sumagot. Ano ba ang nakikita natin? Nakikita na, wala kasing umaamin. Gusto ko yung may umamin eh.
ganito kasi ngayon. Sa bilang kabataan, ganito kasi ang reality. Hindi na marunong gumalang sa magulang. House ba? May tinamaan ba? Bilang kayo ha? Yung hindi tumutupad sa mga inuutos ng ating mga magulang. Oh, wait na. Tingnan mo? Yung hindi pakikinig sa magulang. Nakikinig ba tayo? Out sana. Babarilin ko kayo. Kaya hindi. Kasi tinatamaan tayo. Diba? Ilag po kayo ha. Marami pang susunod. May tatlo akong bundos na dapat ilagan ninyo. Ngayon, yun yung reality ngayon. Wala kasi umamin na hindi ako sumusunod sa magulang ko, hindi ako nakikinig sa magulang ko. Kasi yun po talaga yung totoo. Nangyayari po yan. Wait lang po, may ginagawa ako, may assignment ako, nagpipisin ko lang naman. Diba? Ang dami mo talaga nakaka-relate, di ba? Kasi po, kung ating mapapansin, di ba? Hindi lang naman yun eh. Hindi lang naman yun yung nangyayari ngayon. Nagkalat po, kung ating mapapansin, nagkalat din yung mga manlolokong lalaki dyan. Nagpaloko na ba tayo? Nagpaloko ba tayo? Kung wala magpapaloko, walang manloloko. Ganun lang po yan. So, change our mind ha? Youth ha? Change our mind. Yung mga bagay na para sa Panginoon, piliin natin na ano yan, na makuha. Kasi nga, nagkalat talaga yung iba't ibang kapamaraanan ng panluloko, yung iba't ibang paraan ng pang-i-scam. Diba? Hindi lang pinansyal. Pero in reality po, ito po ang na-scam kasi natin. Yung na-scam sa atin yung ating kalagayang spiritual. Ano po ba tayo doon? Aware po ba tayo doon na nai-scam yung ating spiritual na kalalagayan? Nawawala tayo sa presensya ng ating Panginoon? Kasi nga, binago natin yung buhay, change natin yung mind natin sa mundo. Doon sa popular na sinasabi ko kanina. Binago natin kasi yung ating kalalagayan. So remember po ito, do not be conformed. Kasi kahit sabi niya, huwag ninyong tularan ang pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Di ba? Sa paligid natin, sa halip dapat natin gamitin ang salita ng Diyos to filter. Yun ha? Filter po natin yung mga ating naririnig, nakikita, nararanasan, ating mga sitwasyon na nangyayari sa buhay natin. Hindi lang naman po kasi dito kasi kayo, sa eskwelahan pa sa eskwelahan pa kayo lahat Yung iba, hindi lang yung mga sa trabaho dito. Pero, we need to filter. I-filter po natin yung mga bagay na makamundo. Kasi nga, utos yan Huwag po tayong umayon sa mundong ito. Change our mind and transform. Hilingin natin na po, na para mabago yung buhay natin. Ito yung sikreto Hilingin lang natin at bukas yung ating puso at isip na baguhin ang ating isip at makikita natin yung tunay na pagbabago sa loob ng tahanan at sa mundong ating ginagalawan. Next please. Now, ano yan? Binabago ni Jesus ang ating hangarin. Di ba? Sabi ko kanina, once nagpabago na tayo ng ating isip, saan pupunta yan? Saan? Patutungo yan. Siyempre, magbabago yung ating mga hangarin. Magbabago yung ating kalooban. Kasi nga, nagpabago tayo ng isip sa pamamagitan ni Jesus. Di ba po? So, di ba po, dapat yung isa sa atin kasi nga minsan, gusto natin yung ating mga desire ay na ano natin, di ba? Tulad nating mga estudyante, ay pala, tulad yung mga estudyante, di ba po? Gusto natin makapasa sa exam. Ano gagawin mo? Dapat mag-review ka. Desire mo mataas yung grado mo, hindi dapat mag-review ka. Ganun lang po kasimple. Di ba po? Need natin to follow Jesus
Diba? Yung paraan ni Jesus upang baguhin yung ating desire. Follow Jesus lang. Follow. Pag hindi mo nasunod si Jesus, ay sigurado ka, babagsak ka sa exam. Kasi nga, mali yung desire mo eh. Iba yung ginawa mo. Iba yung inuna mo. Iba yung priority mo. Yung desire mo nawawala na pumasa ka eh. Diba ganun naman tayo? Kailangan natin pumasa sa exam bilang estudyante. Diba? Tulad ko, ako po, kailangan ko mag-perform ng ayos sa trabaho para hindi ako pagalitan. Kailangan kong matapos yung mga nakaatang sa balikat ko para hindi ako pagalitan ng boss ko. Ganun po sa trabaho. Kailangan, i-priority mo muna bago ang lahat. Kung ano yung inutos sa'yo ng boss mo, dapat unahin mo yun. Dapat top din mo kasi natatanggalan ka ng trabaho. Sa amin po yun mga empleyado. Pero sa inyo, exam at pagsunod sa mga magulang. Yun ang importante. Nababago na yung ating desire. Kasi nabago yung ating isip. Di ba? Minsan kasi, once we desire, dati di ba nabago yung ating isip at mababago yung ating mga hangarin. Ang mangyayari dyan, di ba nabago yung ating hangarin, ang ating isip, anong magiging tingin nyo kaya? Magtatanong na lang ako para mag-isip kayo. Pag nabago yung desire nyo, ano yung unang-una yung hangad o hangarin? Si Sister Maritoli. Ipanalangin yung mga kabataan hindi ka nakakakilala sa Panginoon. Amen. Praise God. So, nandun yung desire niya. Nakakatuwa. Isa pa. Sister Chloe. Pag nabago yung desire mo, ano yung desire na yun? Nabago yung isip mo, nabago yung ano kaya magiging desire mo? Wow. Remember mo na, ha? Joke lang. Gets mo naman. Thank you, Sister Claudia. Sister Claire kaya. Tignan natin ang sagot ng ating Sister Claire. Wow, praise God. Yun yung mga bagay na nakakatuwa sa parinig sa ating bilang mga kabataan. Minsan kasi, ito pa kasi, dahil nababago yung desire natin, minsan, nagiging less important yung mga material things. Amen po ba? Yung mga material things natin, ba? Nakakita na tayo bagong cellphone, bagong iPad, bagong laptop. Di ba yun yung desire natin? Di ba yun yung gusto natin? Di ba bagong gamit? Kumbaga, hindi tayo nagpo-conform to the pattern of this world. Talagang ano tayo, nagiging less important sa atin yung mga material things na ating nakikita. Nagiging priority natin kung ano yung mas makakabuti. Yung mas ikakatulong mo bilang anak, yung ikakatulong mo na tulungan yung mga magulang mo. Yun po yung kailangan natin. Yun yung i-desire natin bilang kabataan. I-desire po natin na tulungan yung ating mga magulang. Tiyak po, hindi kayo magsisisi. Ako panganay, tinulungan ko po ang aking mga magulang. Pero sabi ko nga po sa inyo, dapat mabago yung isip nyo patungo dun sa desire na ating kunin para sa Panginoon. Nagbabago yung mga nais natin, naliless, kumbaga, nagiging less important yung recognition, nagiging less important yung mga pagkukumpare natin sa mga position, nagiging less yung pagpapasikat natin. Di ba? Nagiging less yung ating pagkainggit sa ibang tao. Kasi nga, nabago yung desire natin through Jesus. Di ba? Binabago ni Jesus ang ating desire. Sa Galatians 5:24, ang sabi dyan, ipinako na ng mga nakay-Kristo ang pagdanasa at masasamang hangarin ng kanilang laman. Doon sa krus. Di ba? Once we change our mind, we change our desire, pagbabago yan, ipinako mo na. Kasama na. Doon sa ipinako ni Jesus yung mga ganyan ng pagdanasa ng ating laman. Next please. Di ba? Hindi ko na siya kung makikita nyo yung naka-highlight, ano ba yan? Di ba? May mapapalaba tayo. Di ba po? Nasa atin ang lahat ng karangyaan, lahat ng kayamanan, lahat ng ating mga
impyerno ka lang din naman mapupunta, ay huwag na lang. Di ba po? Praise God. Bagot sa ating si sister na ano siya eh. Tinatablan siya eh. Totoo ba? So nakakatuwa kasi merong buhay na kaluluwa na nakakaintindi. Nakaka-relate po ba tayo? Yun? Nire-relate ko lang yung ating usapan ha. Sa kalalagayan natin ngayon. Kala nyo, kayo lang bata ako eh. Bata is, ay, joke lang. Ano lang po, kasi nga talaga, wala po tayong mapasa atin man ang lahat ng bagay sa mundo. Ma-achieve man natin lahat ng kasikatan, kayamanan, lahat ng bagay ay mawawala. Never tayo magiging masaya. Kaya nga, we need to delight yourself in the Lord. Diba? And with that, we find our ultimate joy and satisfaction. Diba? Once we change our mind, change our desire, ang mangyayari sa atin yan, youth, ultimately, magkakaroon tayo ng joy and satisfaction in God alone lang. Natin matatagpuan yan. Sa Kanya lang, lahat. Pag kay Jesus nakalay yung ating isip, yung desire, nakatuon sa ating Panginoon, ay talaga, lahat ng desire at lahat ng pagbabago ng ating isipan, ng mga naisin, ay talaga mababago ni Jesus. Kaya baguhin ni Lord yan. Lahat, yung mga ating pagnanasa, lahat ng ating laman ng isip, kaya baguhin ni Jesus lahat yan. Di porket puso kasi, sasabay na lang tayo. Wag po ganun yun. Di porket puso, hindi po ganun. Kala lang natin ganun. Kala lang, pero mo nakabili ka ng bagong cellphone, may bagong cellphone mo. Hindi, ilang araw lang yan, wala na. Hindi na rin papansinin. Di ba ganun yung mga bagong, ano ngayon, gadgets? Yan. Ikaw nga, kahit ikaw lang eh. Ingat na ingat ka pa, bago to. Punas ka ng punas. Di ba? Pag bagong biling cellphone natin, punas ka ng punas, magaskasan. Kung ingatan mo yan. Eh, hindi. Ito yan. Pero nga, dahil nababago na yung ating isip, nababago yung ating desire, naliles na yung mga material na bagay. So, we need to, kailangan natin ituon yung desire lang natin kay Lord. Sa lahat po ng pagbabago, kayang baguhin ni Lord talaga. Kasi po, kapag align yung ating isip, kailangan nagkakaroon na po tayo ng talagang sobrang faith natin kay Lord at nagkakaroon na rin tayo ng patient, yung tipong hindi na ako, parang kasi ganito ang youth eh, parang agresibo. Kaya ka nagagalit sa nanay mo kasi hindi kanya sa magulang mo, hindi kanya kayang bilhan ng bagong gadget. Diba? Para tayong ganito yan eh. Para tayong hirap na nga yung magulang mo, hindi mo pa rin naiintindihan. Diba? Ganun yung nangyayari. Kala nyo lang, hindi nahihirapan yung ating mga magulang. Sorry po pero yan talaga yung totoo. Lahat, bilang kami mga magulang, gusto namin ibigay din lahat sa inyo, pero dapat may limit. May limit po. Challenging po yan sa amin na gusto namin maibigay yung mga kailangan ninyo, yung mga gusto ninyo, yung mga desire ninyo, pero bilang mga anak ng Diyos ngayon, dapat less material things. Dapat tayo. Yun po yung sikreto. Magkaroon po tayong contentment. Magkaroon po tayo ng kakontentuhan kung ano yung nare-receive natin, nangyayari sa atin. Dahil wala rin yan, sabi dyan, mapasa iyo man lahat ng mga bagay sa mundo, wala rin. Diba? Mapapahamak lang yung buhay, yung linaw-linaw doon sa kalugtong mo. Diba po? So, ultimately, Jesus changed our desire. Pinapalitan at binabago ni Jesus ang ating hangarin patungo lamang sa Kanya sa ikararangal ng Kanyang pamumuno sa Kanyang kaharian na nakalaan para sa atin. Amen po ba yun? So, next please. Tandaan po natin yan. Ano yung una? Change our mind, change our desire. Now, Jesus changed our relationship. Binabago ni Jesus ang ating pakikipagrelasyon. Ito na tayo. Ito na yung usapang relasyon eh.
may tanong po ulit ako, especially sa mga medyo matagal na nakaka-attend ng gawain dito sa iglesia. Pansin po ba natin na kapag wala ka sa kulong, wala ka sa katinuan, or ibig sabihin yan, wala si Jesus sa iyo. Kaya, kung nagagalit tayo, mabilis tayong magalit, mabilis na uminit ang ulo natin, kahit kakabataan niya, marunong mainis eh. Kala mo kung sino eh. Ay, sorry. Pagmula kasi ako eh. Sorry ah. Nagalit tuloy ako eh, sorry. Ayos na yung birthday naman. Hindi, totoo po yan. Bilang magulang ha, ganyan po talaga. Yung nasa isip kasi namin, advance na rin kasi kami. Kala ko kayo lang advance. Advance din po kami. Advance na advance po kami. Hindi lang sa edad. So, yun po. Now, usapang relasyon. Di ba sabi ko kanina, pag wala sa ulo, wala sa tamang ulo, mainit ang ulo, ibig sabihin yan, wala si Jesus sa buhay. Wala sa puso nyo. Hindi kayo nakakaramdam ng ano eh, ng konsensya. Ang bigat, no? Ang sakit, di ba? Parang kasi hindi tayo nagkakaroon ng guilty. Hindi tayo marunong mag-guilty. Kasi nakagawa na tayo ng kasalanan. Ito yan yun, ha? Pag nakagawa ba tayo ng kasalanan, nagigilty tayo? Nakakaroon ba tayo ng konsensya? Bawa, di ba? Ang ano kasi, sorry talaga ganito kasi talaga eh. Kaya kapag tinamaan kayo, sorry kapag bitbit kasi natin si Jesus sa puso natin, madalas po, kapag hindi natin bitbit si Jesus ito madalas madrama tayo. Madrama ba tayo? Marunong na ba tayo magdrama-drama? Oo. Oo, di ba? Yan, katunood yun ng mga ano. Madrama kasi tayo. At mareklamo talaga. Kaya pagka, dito kapag wala si Jesus sa isip at hangarin natin, parang mabilis na tayo ma-stress. Bata pa lang, marunong na ma-stress. Sabi anak ko nga Papa, inom pa ng tubig para hindi ka ma-stress. Bakit mo nasabi yan? Sinabi ni Mama, nai-stress ako sa'yo. So ngayon po, kasi nga, siguro, makulit. Diba? Bilang kabataan, bilang mga makulit. Yun nga Yun yung talagang problema natin. Ngayon, ramdam natin yan, di ba yun? Pinupuntahan ko lang po yung kalagayan natin, Kasi nga po, yung pag nagpabago tayo, nagkakaroon na tayo ng malinis na hangarin. Di ba? Nagkakaroon na tayo. Pero take note sa bawat isa sa atin, mahalaga pa ito sa mahalaga It is important nga It is important. Mahalaga na. Diba? Ito yan kapag yung kalagayan natin ay yung desire natin, ito ito kasi kailangan nating matumbok yung kalagayan natin para sa pakikitungo natin sa bahay, sa kaklase. Kasi kapag naging static, ano ba yung static? Pag sinabing static, nagiging static yung desire ng ating puso, ganito yan yung static means po unchanged or changeless. Ganun ba tayo? Nagpabago na ba tayo ng isip at desire? Ngayon pa lang? Walang sumasagot ko Nagpabago na ba tayo ng isip at desire? Yun? Kailangan gawin nyo yan sa bahay nyo May ebidensya po. Pag nagpabago tayo, pag hindi na static yung heart natin, ganito ang mangyayari. Yung kalagayan natin kasi, pag static yan, hindi siya na-renew. Sabi ko kanina, hindi napalitan. Di ba? Huwag tayong maging ganun yun. Huwag nating hayaan yung relationship natin sa magulang natin na ilang araw na lang nagdadabog-dabog ka pa rin. Ang ilang araw na hindi mo pa tinutulungan yung magulang mo sa mga gawaing bahay. Ay, ibig sabihin niya, hindi ka pa nagbabago. Hindi pa nagbabago yung desire natin. Bilang anak, kasi ramdam ko po yan. Bilang magulang,
napagdaanan ko na po yan. Di ba po? Kapag hindi tayo nagpabago niyan, ay talagang ano tayo, nasa mundo pa rin tayo. Nasa popular world ka pa rin. Nasa pattern of this world ka pa rin. Yun. Ganun po sorry nagiging malungkot yung mga mukha, pero yun po yung totoo. Yun. Kaya po, necessary change. We need a necessary change to walk with God, with Christ. Changing our mind and desire. Kasi kapag we change our mind, our desire, at mag-i-evolve yan, it means yung evolve, it means gradually nababago tayo. Yun ang gusto ko. Na, para sa akin din bilang ako na nagsishare ng ganitong salita, ako nagpapabago rin po. Gradually. Kasi hindi biglaan. Gradually, na nade-develop yung ating pagbabago ng ating isip at desire. Isip at desire. Yun. Isip at desire. Dapat baguhin natin yan unti-unti. At pagsikapan natin mabago kasi it is required. Bilang anak ng Diyos, it is required to be done na mabago ang ating isip. Ang ating isip at puso, yung desire. Kapag hindi natin nabago yan, never tayo mag-grow. Never tayo mag-defend. Never tayo lalalim sa relationship natin sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid, sa ating mga kaklase. Kapag hindi ka nagpa-develop, hindi ka nagpa-grow ng pag-iisip para sa Panginoon, never natin mararanasan yung magandang relationship kapag hindi natin binago yung ating mga sarili. Required po yan. Required na required. Kailangan natin yan. We need a necessary change as we walk with God. Sa bandang huli po kasi, yung continuous, kapag ganyan yung ginagawa nyo, yun tatanda nyo, kapag nagpabago tayo, continuous na ginagawa nyo yan, yung desire ninyo, alam nyo po, yung desire ninyo na gustong-gusto nyo, minsan, yung pagpapala na yan, ay inyong nare-receive. Yung mga desire of your heart, yung mga gusto nyo, nais nyo, na makamtan bilang mga anak ng Diyos, bilang anak ng mga magulang natin. Di ba? Unti-unti yan nabibigay sa inyo. Akala nyo lang kumikilos si Lord. Nakikita niya yung ating ugali. Ugali ng isip natin, ugali ng puso natin. Nakikita po yan bilang anak ng mga Diyos, anak ng Diyos. Take note. Pag na-develop na tayo, hindi na po tayo nagiging self-centered. Kasi nga, ito ganito yan Bilang anak, ganito yan. Mahilig tayong magpapansin. Nagiging self-centered tayo. Papansin ba tayo? Maraming tinatamaan. Sa pool ba tayo? Marami talaga. Sorry. Pag nagiging self-centered kasi tayo, pag sinabi kasing self-centered, palagi po kasi tayo nakatingin lamang sa ating sarili. Di ba? Nakatingin lang tayo sa ating sarili. Parang gusto natin, tayo yung bida, tayo yung nasusunod, gusto natin, tayo lang yung marunong. Di ba? Gusto natin, bida-bida tayo lagi. Di ba? Kaya kung gusto po natin mag-grow and deepen yung relationship natin sa ibang tao, we need to humble ourselves. Magpakumbaba tayo. Lalo sa tahanan na po, sabi ko sa inyo, ang laking pagpapala, yung desire ng heart mo, mabibigay yan. Akala nila hindi. Kasi kahit hindi kayo nabago Hindi po tayo nabago. Yung changes na sinasabi ko na yan yung relationship natin sa loob ng bahay, loob ng tahanan, loob ng eskwelahan. Maski nga sa teacher natin, hindi tayo sumusunod Hindi tayo nakikinig Di ba? Nag-i-email si Ma'am Joyce. Totoo daw. Totoo siguro yan. Totoo siguro. Kasi, ganito from being self-centered and worldly, nasa word tayo to being God-centered na po kasi tayo. Once we change our mind and desire. So as we grow in your relationship with God, be willing and to let go of desire that didn't align with His will.
Huwag tayong aayon dun sa hindi kalooban ni Lord. Kailangan dun sa kalooban. Trust that He knows what is best for us and He will provide for your deepest needs. Diba? Ang sarap, sarap. Ang sarap. Pag sumunod tayo kay Lord, binago natin yung isip natin at desire natin at yung relationship natin sa ibang tao, yung provision, yung deepest needs natin at deepest kaloob-looban, yung pinakamalalim na pangangailangan natin sa mga desire natin ay ibigay po ni Lord yan. Yung pagpapala, akala nyo kumikilos yan. Akala nyo lang hindi. Di ba po? And last, next please. Binabago ni Jesus ang ating purpose for life. Diyan, once we renew or transform our minds, our desire, our relationship, and ultimately, magkakaroon na po tayo ng purpose. Magkakaroon tayo ng layunin para sa Panginoon. At sa at kasiyasiya talaga yan eh. Once we change our mind, our relationship, ganito yan eh. Jesus changed our purpose of living. Yung kalalagayan natin dati, akala nyo lang hindi eh. Yung kalalagayan natin, Jesus changed our purpose of living. Is transformed into something fulfilling. Labis na kasiyasiya. Something fulfilling. Ano ba yung salitang fulfilling? Yan po yung fully satisfied. Ba? Gets natin? Yun? Nagigets po ba natin? Na once na nagkaroon tayo ng purpose, Jesus transformed into something so fulfilling, so fully satisfied. Di ba pag kumain tayo, ganito yan eh. Pag kumain tayo, nagpakabusog tayo dun sa something. Diba? Pagka-eat all you can yan, diba? Gusto mo kainin mo lahat. Ganyan yung bibigay ni Lord. Yung hangarin mo na gusto mong mabusog ng gusto, hangarin mo na gusto mong ibigay sa iyo ng Panginoon, ay talagang ibibigay ni Lord yan. Fully satisfied. Diba? Kumbaga, if we really change our mind, desire, at yun talaga, we are going into a good relationship. Talaga natin. Hindi na po tayo naghahanap na angatan ang iba. Minsan, o yung kapamaraanan ng mundo ito. Diba? Pagkos nahanap na natin ang great purpose natin, yung tunay na layunin natin para maibahagi ang pagbabagong buhay sa Panginoon. Yung total dependence natin napunta sa Panginoon. Diba po? Dati kasi, yung sarili kasi, ay hindi nakatuon sa Panginoon eh. Ngayon, dahil na-change, nabago yung ating isip, desire, at nagkaroon tayo ng magandang relationship, nababago yung ating purpose. Nagkakaroon na tayo ng kwenta. Dati, sasabihin, wala kang kwentang anak, di ba? Ultimately, palalayasin ka pa ng magulang mo. Napakasakit kumantong sa mga ganun, di ba? Lumayas ka! Wala kang, di ba? Minsan, meron na bang ganon? Nakaranas? Ibig sabihin niya, yung purpose mo na tumulong sa bahay ninyo o sa eskwelahan ninyo, tinatakasan mo ang teacher mo, hindi kayo nating cleaners. Ay, tama ba yun? O, yun, hindi. Ang purpose natin kasi tumulong. Huwag tayo tatakas. So, napapa-amen po yung si Ma'am Joyce talaga. Kaya yun, it is challenge po talaga. It is a challenge po sa atin na we are called. We are called. Ito yun ha. It is a challenge po sa atin. We are called for change. Tinatawag po tayo ni Lord to be a part of something bigger. Yan po tayo yung paglabas natin. Evangelistic concert na tinutukoy ni Pastor Margoy. Something bigger po yan para sa atin. It's a breakthrough. Para sa atin, para sa ating church. Di ba po? So, we are called to work in His kingdom. We are called in living and bring God's glory. Di ba po? We are called to serve others. We are called to make disciples. Bilang kabataan, natutuwa ako, yung mga nababalitaan ko, marami silang nahihikayat, marami silang nadadala na kaluluwa. Yun yung purpose po na natin. Sabi po sa John 15:16, sabi niya, we've been appointed to bear fruit that will last. Yung soul, bawat soul, yan.
talaga, binigyan tayo ni Jesus na we are appointed to make disciples talaga. Ang sabi po sa Matthew 28:19-20, di ba? Yung Great Commission natin, go into all the earth, di ba? Make disciples, baptize them in the name of Jesus, and teach them the commandments of Jesus. Hindi lang yung purpose natin sa tahanan natin, hindi, ang purpose natin talaga ultimately ay sa labas po. To make disciples. Jesus changed our purpose sa higit na ating inaakala, higit pa sa ating iniisip. Binibigyan tayo ng gagawin to go to other places. Yan na yun. Na never nating naisip or na-imagine. Now, for the last slide, please, anong sabi mo dyan? Re-review na lang tayo ngayon. Following Jesus is equal to change. Ano po yung unang puntos natin? Yan. Jesus changed our minds. Pangalawa? Jesus changed our desires. Jesus changed our relationships. Umpisa sa umpisa. Magulo. Una, one. Jesus changed our minds. Jesus changed our desires. Jesus changed our relationships. Jesus changed our purpose. Ulitin ng Panginoon dahil handa po ba tayong gawin yan? Yun? Handa ba natin gawin yan? Amen. Sabi ko nga sa inyo kanina, it's required. Required. In the sight of the Lord, required yan. Na gawin natin, we need. Kasi yan, pag hindi mo yan ginawa, we need a solid evidence. Solid evidence ha, youth ha. Kailangan solid. At yan ay magbubunga po ng labis na kapakinabangan sa ating tahanan at lipunan. In the future generation po kasi, dahil sa ating pagsunod natin sa tamang landas ng pagbabago, makikita po natin at mapapa-thank you ka na lang kay Lord once na ginawa natin yung mga bagay na yan. Mapapa-thank you ka, youth, sabihin ko po sa inyo. Ako po, ito lang, konting ano lang, napa-thank you ako kay Lord kasi, dati kasi, janitor lang ako eh. Ngayon po, tinatasan ako ng boss ko na maging team leader. Ganun siya. Napa-thank you ako kay Lord kasi ginawa niya yun. Sinunod ko rin po yan, mga bagay na ganyan. Bilang kabataan, ganyan po ang ating gawin. Kaya, salamat talaga at binago. Binago ako ni Lord. Ngayon, binago ang aking isipan, ang aking hangarin, ang tamang relationship natin sa Panginoon at sa kapwa-tao. And ultimately, magagamit po tayo sa talagang purpose natin sa buhay. To share the gospel. The gospel start with you. Diba? Amen. Ang gospel ay nag-start po sa atin. Hindi po sa ibang tao, sa atin po mismo, sa ating kalagayan. Para lahat ay mapagpata. Now, for the last slide, guys, ko po sabay-sabay na basahin natin ang ating passage. Pakilakasan po. People of this world, but let God change the way you think. Then you will know how to do everything that is good and pleasing to Him. So, to God be all. Okay, so muli, salamat po.